Sa iba't ibang bahagi ng bansa, may mga lumang tahanang nananatiling nakatayo. May mga dingding na yari sa coral stone, sahig na nara, bintanang kapis at bubong na tisa na nakaligtas sa bagyo, lindol, sunog at digmaan. Marahil kung nakapagsasalita lamang ang mga bahay na ito, ikikwento nito ang pagdating ng mga Espanyol, ang pag-aalsa ng mga katipunero, ang karangyaan ng mga ilustrado, ang kaguluhan ng digmaan at ang pagbabago ng Pilipinas sa loob ng mahigit 3 siglo. Sa video na ito, aalamin natin ang mga pinakamatatandang bahay sa Pilipinas. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10, Lizares Gamboa Mansion. Kilala rin ito sa tawag na Villa Lizares, sa distrito ng Haro sa Iloilo City. Itinayo ito noong 1937 para kay Don Emiliano Lizares, isang mayamang negosyante at sugar baron noong panahon ng kasagsagan ng industriya ng asukal sa Western Visayas. Bagamat mas bata ito kumpara sa ibang bahay sa listahan, halos 9 na dekada na itong nakatayo pagsapit ng 2026 at isa ito sa pinakamalaki at pinakamagandang heritage mansion sa Iloilo. Kapansin-pansin sa mansion ang malawak nitong puting harapan, matataas na bintana, eleganteng haligi, tore, malalaking hagdanan at mga silid na nagpapakita ng impluwensyang view arts, Espanyol at Amerikano. Hindi ito karaniwang bahay na bato na may simpleng kahoy sa ikalawang palapag. Isa itong engrandeng mansion na idinisenyo upang ipakita ang yaman at mataas na katayuan ng pamilyang Lizares noong panahon na naging sentro ng kalakalan at industriya ng asukal ang Iloilo. Noong 1962, ipinagbili ang ari-arian sa orden ng mga Dominikano. Pagsapit ng 1978, naging bahagi ito ng Angelicum School Iloilo at ginamit ngayon ang pangunahing bahagi ng mansyon bilang kapilya ng paaralan. Isang mahalagang update ang nangyari noong March 2024 nang ideklara ng National Museum of the Philippines ang Lizares Mansion bilang Important Cultural Property. Nangangahulugang kinikilala itong may pambihirang kahalagahang pangkasaysayan, pansining at pangkultura. Number 9, Bernardino Isabel Halandoni Ancestral House. Matatagpuan ito sa Rizal Street sa Silay City, Negros Occidental, taliwas sa nakasaad sa unang listahan. Hindi ito nasa Haro, Iloilo at hindi rin ito itinayo noong dekada 1920. Ang dokumentadong bahay ay natapos noong 1908 bilang tahanan ni Don Bernardino Halandoni at Doña Isabel Lopez Ledesma Halandoni na nagmula sa isang prominenteng pamilya sa Kanlurang, Visayas. Tinatawag din itong Pink House dahil sa kapansin-pansin nitong kulay rosas na panlabas. Ang disenyo nito ay nagpapakita ng bahay na bato na inangkop sa unang bahagi ng panahon ng mga Amerikano. Ayon sa mga tala tungkol sa bahay, ang matitibay na kahoy nito ay dinala mula Mindoro, samantalang ang ilang kapis windows panel ay iniulat na nagmula pa sa Hamburg, Germany. Makikita rin sa loob ang impluwensyang Pranses sa mga dekorasyon, kasangkapan at pagkakaayos ng mga silid. Makikita sa loob ang mga antigong kama, mesa, upuan, lumang litrato, kagamitan sa kusina at mga palamuting naglalarawan sa marangyang pamumuhay ng mga mayayamang pamilyang sangkot sa industriya ng asukal. Noong 1993, kinilala ito bilang Heritage House ng National Historical Institute. Sa kasalukuyan, pinangangalagaan ito bilang museo sa tulong ng Silay Heritage Foundation. Kaya nananatili itong mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng Silay bilang lungsod ng mga makasaysayang mansyon. Number 8, Luz Katigbak Ancestral House o Casa de Segunda. Matatagpuan ito sa Rizal Street, Lipa City, Batangas. May magkakaibang petsang lumilitaw tungkol sa pagkakatayo nito. May isang sangguniang nagsasabing noong dekada 1860, habang ang lokal na heritage documentation ng Lipa ay gumagamit ng circa 1880. Dahil walang natitirang kompletong orihinal na plano at maraming dokumento sa Lipa ang nawala noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ginamit natin sa ranggong ito ang mas maingat na petsang circa 1880.
Isa itong klasikong bahay na bato na sumasalamin sa pamumuhay ng mayayamang pamilya sa Lipa noong kasagsagan ng kalakalan ng kape. Sa ibabang bahagi ay matatagpuan ang zagwan na dating imbakan ng ani, karwahe at iba pang kagamitan. Sa itaas naman ay naroon ang sala mayor, komedor, mga kwarto o silid-tulugan, oratoryo at malalawak na bintanang kapis. May mga ventaniya sa ilalim ng pangunahing mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin kahit sarado ang malalaking bintana. Pinakataniyag ang bahay dahil kay Segunda Solis Katigbak na malawak na kinikilalang unang pag-ibig ng batang Jose Rizal. Napangasawa ni Segunda si Manuel Metra Luz noong 1879 at dito nanirahan ang kanilang pamilya. Bahagyang nasira ang bahay noong 1942, inayos noong 1956 ng anak na Segunda na si Paz Katigbak Luz de Mayuga at muling ipinanumbalik ng mga apo noong 1996. Kabilang ngayon sa mga tampok nito ang mga larawan ng pamilya, antigong kasangkapan, lumang altar, nara flooring, hardin at fountain. Number 7. Goco Ancestral House. Matatagpuan sa Taal, Batangas. Kailangang itama ang unang impormasyong nag-uugnay dito sa Apari Ancestral House dahil walang kaugnayan sa Apari ang bahay na ito. Itinayo ang Goco House noong 1876 ni Juan Cabrera Goco at Lorenza Diomampo. Eksaktong 150 years na ito pagsapit ng 2026, kaya isa itong tunay na buhay na saksi sa huling bahagi ng panahon ng mga Espanyol. Tulad ng maraming bahay sa makasaysayang bayan ng Taal, yari sa masonry o bato ang ibabang palapag habang matitibay na kahoy naman ang ginamit sa itaas. Ang ganitong disenyo ay nagmula sa bahay kubo, ngunit ginawang mas matibay laban sa ulan, init at sunog. Malalaki ang mga bintana, mataas ang kisame at maluwag ang sala upang maging presko ang bahay sa mainit na klima ng Batangas. Ang mga lumang kasangkapan, larawan at memorabilia ay nag-uugnay sa kasaysayan ng pamilya sa mas malawak na kwento ng Taal. Mahalaga rin ang papel ng Pamilya Goco sa panahon ng himagsikang Pilipino. Si Juan Cabrera Goco ay nagsilbing ingat-yaman ng mga revolusyonaryong puwersa sa bahagi ng Batangas, isang tungkuling nangangailangan ng malaking tiwala. Ipinaayos ang bahay noong 1999 at noong 2000 ay opisyal itong ipinarehistro bilang Heritage House ng National Historical Institute na sinundan ng paglalagay ng marker noong 2001. Ginagamit din ito bilang panimulang lugar ng ilang heritage at cultural tours sa Taal. Number 6. Balay na Tisa o Sarmiento Osmeña House. Sa number 6 ka-wow-amazing, ito ay matatagpuan sa Carcar City, Cebu. Itinayo ito noong 1859 para kina Don Roman Sarmiento at Doña Ana Canarias o Canayas. Si Don Roman ay kabilang sa mga unang naitalang gobernadorcilyo ng Carcar at isa sa mga prominenteng mamamayan ng bayan. Pagsapit ng 2026, tinatayang 167 years na ang bahay. Dahilan upang kilalanin ito na isa sa pinakamatandang nananatiling ancestral house sa Carcar. Nagmula ang pangalang Balay na Tisa sa mga pulang clay tile o tisa na ginamit sa malapad at pahilis nitong bubong. Marami sa mga orihinal na tisa ang napanatili sa loob ng mahabang panahon, bagay na bihira na sa mga heritage house sa Pilipinas. Ang ibabang palapag ay yari sa makapal na bato, habang ang kahoy ang itaas na bahagi. Ang malalawak na bintana, ventania at nakausling bubong ay tumutulong upang mapanatiling malamig at maaliwalas ang loob kahit mainit ang panahon. Ipinasa ang bahay sa iba't ibang henerasyon ng pamilyang Sarmiento, Osmeña at Valencia. Noong September 4, 2009, idineklara ito ng National Historical Institute bilang Heritage House at inilagay ang opisyal na marker noong 2010. Kasama ito sa 4 na makasaysayang bahay sa Carcar na sabay-sabay na kinilala dahil sa kanilang arkitektura, kasaysayan, heirloom collection at kontribusyon ng mga pamilyang nanirahan dito sa buhay pampulitika at pangkultura ng lungsod. Number 5. Casa Villavicencio. Sa number 5 ka-wow-amazing, ito ay matatagpuan sa Taal, Batangas. Itinayo noong 1850 ng pamilya Villavicencio.
Mahalaga itong huwag ipagkamali sa katabing Villavicencio Wedding Gift House na ipinatayo ni Eulalio Villavicencio para sa kanyang asawang si Gliceria Mariela noong 1871. Ang nasa ating listahan ay ang mas matandang pangunahing tahanan ng pamilya na tinatayang 176 taong gulang na pagsapit ng 2026. Sa labas ay makikita ang malalaking pintuang kahoy na may bahagyang Gothic na hugis, matibay na adobe walls at malalawak na bintana. Sa loob ay naroon ang antesala, malaking sala, komedor, malalapad na hardwood floorboard at mga ventania para sa ventilasyon. Isa sa pinakabihirang tampok nito ang mga embossed metal ceiling panel. Mayroon ding hand-painted Art Nouveau canvas wall covering na ikinabit bilang paghahanda umano sa pagbisita ng American Governor General na si Francis Burton Harrison. Higit pa sa ganda ng arkitektura, tinawag din itong Villa of Valor dahil sa kaugnayan ng pamilya Villavicencio sa himagsikan. Nagbigay si Gliceria Mariela de Villavicencio ng pera, pagkain, kagamitan at maging ng barkong bulusan para sa kilusang revolusyonaryo. Ayon sa lokal na kasaysayan at mga kwento sa Heritage Tour, ginamit din ang bahay para sa lihim na pagpupulong ng mga katipunero. Maingat itong ipinanumbalik noong dekada 1990 habang pinananatili ang matatandang kahoy, kisame, pinto at dekorasyon nito. Number 4. Bahay na Tisa o Tech Ancestral House. Ang bahay na ito kaw-amazing ay matatagpuan sa Pasig. Kilala rin bilang Tech Ancestral House. Itinayo noong 1846 ni Don Cecilio Tech E. Cabrera at itinuturing na pinakamatandang umiiral na bahay sa Pasig. Hindi ito kapareho ng Balay na Tisa sa Carcar, Cebu. Bagamat magkapareho ang tawag dahil sa kanilang bubong na tisa, magkaibang pamilya, lungsod at kasaysayan ang kinakatawan ng dalawang bahay. Isa itong tradisyonal na bahay na bato na may matibay na masonry sa ibaba at kahoy na pangunahing tirahan sa itaas. Mayroon itong mga bintanang kapis, ventania, kahoy na balustrade, malapad na sahig at mataas na kisame. Ang tisa sa bubong ay nagbibigay ng proteksyon laban sa init at ulan. Nakatulong ang matibay na pagkakagawa nito upang makaligtas ang bahay sa malalaking sunog, pagbabago sa lungsod at pagkawasak na dulot ng ikalawang digma ang pandaigdig. Noong panahon ng martial law, tinawag itong Freedom House dahil sa naging lugar ito ng pagpupulong ng iba't ibang sektor at leader sa Pasig. Kabilang ang mga grupong may magkasalungat na paniniwala sa politika. Noong February 19, 2020, opisyal itong idineklara ng National Museum of the Philippines bilang Important Cultural Property. Pinoprotektahan ng pagkilalang ito hindi lamang ang pisikal na bahay, kundi pati ang mahalagang papel nito sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng Pasig. Number 3. Siquia Mansion. Itong bahay na ito kaw-amazing ay matatagpuan sa Vigan City, Ilocos Sur. Ang unang estruktura ay itinayo noong 1830 ni Justo Angco, isang mayamang negosyanteng may lahing Tsino. Noong 1875, ibinigay niya ang bahay bilang bahagi ng dote ng kanyang anak na si Estefania nang mapangasawa nito si Gregorio Siquia. Unti-unti itong pinalawak ng pamilya hanggang maging isa sa pinakamalaki at pinakakilalang bahay na bato sa makasaysayang lungsod ng Vigan. Yari sa bato, ladrilyo at mortar ang ibabang bahagi, habang kahoy naman ang malalawak na silid sa itaas. Makikita sa loob ang mga antigong kama, salamin, upuan, mesa, painting, Chinese porcelain at iba pang palamuting nagpapakita ng marangyang pamumuhay ng mayayamang mestizo at ilustrado. May malalaking sala, komedor, silid tulugan, patio at mga daanang ginagamit noon ng mga kasambahay upang makapaghatid ng pagkain nang hindi nakikita ng mahalagang bisita. Naging tahanan din ito ni na Elpidio Quirino at ng kanyang asawang si Alicia Siquia bago pa man maging pangulo si Quirino. Nang tumama ang malakas na lindol sa Northern Luzon noong July 2022, kabilang ang Siquia Mansion sa mga makasaysayang gusaling na pinsala. Naging bahagi ito ng UNESCO Heritage Emergency Fund at mga conservation study upang mapaunlad ang pamamaraan ng pagkukumpuni sa mga heritage house ng Vigan.
Pagsapit ng 2026, nananatili itong mahalagang museo at simbolo ng patuloy na pangangalaga sa vegan. Number 2, 1730 Jesuit House o Museo di Parian sa Sugbo. Ka-wow-mazing, matatagpuan ito sa Sugbo sa Cebu City. Makikita sa ibabaw ng isa sa mga pasukan nito ang lumang bato na may nakaukit na anyo 1730. Dahilan upang kilalanin ito bilang isa sa pinakamatatandang may malinaw na petsang gusaling tirahan sa Pilipinas. Posible ring may bahagi ng estruktura na mas matanda pa sa 1730, ngunit ang petsang nakaukit ang pinakaligtas na batayan. Ginamit ang gusali bilang residensya at sentro ng mga gawaing pangmisyon ng mga paring Jesuita sa Cebu. Matibay ang mga dingding nitong coral stone at hardwood at makikita sa disenyo ang pagsasanib ng lokal, Chino at kolonyal na impluensya. Matapos paalisin ang mga Jesuita sa mga teritoryong Espanyol noong 1768, dumaan ang bahay sa iba't ibang pribadong may-ari at kalaunan ay nagamit bilang bodega o imbakan bago muling natuklasan at pinahalagahan ang kasaysayan nito. Ang 1730 Jesuit House ay nasa loob ng isang commercial compound at ngayon museo na nagtatampok ng kasaysayan ng parian, mga Jesuita, kalakalan, arkitektura at pamumuhay ng mga Cebuano noong panahon ng mga Espanyol. At narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan, ka-wow-mazing. Number 1, Yap San Diego Ancestral House. Ito ay matatagpuan sa Parian, Cebu City, ang malawak na kinikilalang isa sa pinakamatandang nananatiling residential structure sa Pilipinas. Pinaniniwala ang itinayo ito sa pagitan ng 1675 at 1700. Kaya pagsapit ng 2026, nasa pagitan na ito ng humigit kumulang 326 hanggang 351 na taong gulang. Dahil tinatayang panahon lamang ang pagkakatayo at hindi isang eksaktong taon, mas tamang tawagin itong isa sa pinakamatanda. Kaysa sabihing walang alinlangang ito ang pinakamatanda sa buong bansa. Ipinatayo umano ang bahay ng negosyanteng Chino na si Don Juan Yap at ng kanyang asawang si Doña Maria Florido nang mapangasawa ng kanilang anak na si Maria Yap, si Don Mariano San Diego. Napunta sa susunod na henerasyon ang bahay at nabuo ang pangalang Yap San Diego. Yari ang ibabang bahagi sa coral stone, samantalang matitibay na kahoy tulad ng mulave ang ginamit sa itaas. Ang mabigat na bubong na tisa, maliliit na bintana at makakapal na dingding ay nagpapakita ng pinagsamang impluwensyang Chino, Espanyol at katutubong Pilipino. Sa loob ay makikita ang mga antigong kasangkapan, lumang kagamitan sa kusina, religious image, porcelain, painting, palamuti at mga gamit na ipinasa sa maraming henerasyon ng pamilya. Sa halip na manatiling simpleng lumang bahay, ginawa itong house museum upang maranasan ng mga bisita ang anyo ng pamumuhay sa parian. Mahigit 3 siglo na ang nakakalipas. Ang katotohanang nananatili itong nakatayo sa gitna ng modernong Cebu ay patunay sa tibay ng sinaunang craftsmanship at sa kahalagahan ng pangangalaga sa pamana ng mga Pilipino at Filipino-Chinese. Ka-wow-mazing, ang mga bahay na ito ay hindi lamang koleksyon ng lumang kahoy, bato at tisa. Ang bawat isa ay isang tahimik na saksi sa paghubog ng ating bansa. Sa kanilang mga sala, nagtipo ng mga negosyante at leader. Sa kanilang mga silid, lumaki ang mga pamilyang naging bahagi ng kasaysayan. At sa kanilang mga lihim na sulok, pinag-usapan ng kalayaan ng Pilipinas. Ngunit habang tumatanda ang mga gusaling ito, mas lumalaki rin ang panganib na dulot ng lindol, bagyo, sunog, anay, polusyon at mabilis na urban development. Hindi sapat na kunan lamang sila ng litrato. Mahalaga ang tamang restoration, regular na maintenance, dokumentasyon at pagtuturo sa susunod na henerasyon kung bakit kailangang protektahan ang mga ito. Dahil kapag tuluyang nawala ang isang makasaysayang bahay, hindi lamang gusali ang nawawala. Kasama nitong nawawala ang mga kwento, alaala at pagkakakilanlan ng mga Pilipinong minsang nanirahan sa loob nito. Kaya sa susunod na makakita kayo ng lumang bahay, huwag agad isipin na isa lamang itong abandonadong gusali. Maaaring nakatayo sa harapan ninyo ang isang buhay na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas.
Kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.